Welcome back guys to my channel. Same face. Okay, for today's video guys, sabihin namin sa inyo kung ano ang dapat mong gawin kung bigla kang i-terminate ng employer mo. Ano bang dapat mong gawin kapag nandito ka sa Hong Kong? Una guys, tawagan mo yung agency mo. Dapat bago ka pumunta dito, mayroon kang number ng agency mo. Yun ang number one na i-keep mo palagi yung number ng agency mo just in case. Agency at police. Kasi ang police dito, malalaman mo din yan guys ang number ng police pag nandito ka na sa Hong Kong. Pero mula ka dyan sa Pilipinas, yung number ng agency nyo, huwag nyo kalimutan, ilista talaga yan kahit sa papel or sa phone nyo. Tapos una nyong gawin, tawagan nyo yung agency nyo, ipaalam nyo sa agency nyo na i-terminate ka ng amo. At least aware na yung agency nyo. Pangalawa mong gawin, ito bang ginawa mo? Ligpitin, ayusin na. Kailangan na sa mga bag, plastic, or ano na kahit na yung mga hindi nyo necessary. Halimbawa, hindi naman importante ang gamit na yan. Huwag nyo nang dalhin yan. Iwan nyo na lang. Kunin yung mga yung mga importante na pwede nyo mahila. Tandaan nyo guys, pag halimbawa i-terminate ka ng amo mo, ang binigay ng amo nyo, huwag nyong dalhin. Iwan nyo yan. Kahit na binigay na sa'yo, bahala siya kung anong gawin niya, iwan nyo or itapon nyo na lang. Huwag nyo, yung gamit nyo, yun ang i-secure nyo. Pangatlo guys, huwag kayong pumirma. Halimbawa, utusan kayo ng amo nyo na pumirma ka sa blank na papel or kahit anong papel na utusan ka na pumirma. Pag walang nakasulat dyan, hindi mo alam kung ano yung nakasulat dyan, huwag kayong pumirma. Kasi marami yan nangyayari dito, di ba? Yun yung gamitin ng amo mo na panlaban sa'yo kung sakali. Pero kahit na alam nyo kung ano nakasulat, alamin nyo rin yung karapatan nyo kung dapat ba kayong pumirma doon. So, or dapat kayong humingi rin ng advice sa agency nyo na, pinapapirma ako ni ganito ng ganito, anong dapat kong gawin. Before kayo pumirma, tawagan nyo muna yung agency. Ikaw gang? Sa akin kasi yung time na yun na terminate ako, nagpirma, salpak ako dito na nagpirma na dapat. Pero yung ano talaga, yung babae talaga na gano'n, pero yung amo ko na laki mabait. Pero di ba nung nagpirma ako, dapat ako ang magbayad kasi ako ang nag-ayaw. Gusto ko pero hindi na ako pinabayad ng amo ko kasi yung amo ko na laki mabait. Depende sa Yung babae lang talaga ang isip niya. Saka number 4, secure nyo yung ticket nyo guys. Kailangan pag terminate ka, mayroon kang air ticket. Libre yung air ticket mo, travel allowance, yung natirang mga sahod mo, kailangan makuha mo yung annual leave pay mo, kung magkano pa yun, kung yung sahod mo. Depende rin kung ano yung napag-usapan ng agency at ng amo mo, kung sila na mag-settle noon or ikaw. Kung hindi magsabi yung agency, ikaw mismo mag-settle. Ako noon bumaba, binigyan ako sahod ko. Ano pa yung binigyan sa akin? Ticket. Yung ticket ko kasi in-cash yun kasi naghanap ako ng amo dito ulit. Sabi ko in-cash na lang kasi hindi ako nakauwi. Kinalimutan na yung annual leave ko. Siyempre ikaw na walang alam, thank you na lang. Buti ako yun lang guys. Kailangan nyo yung pakikiusap sa agency or doon kayo mag-settle sa agency guys. Yun lang guys. Air ticket, secure yung air ticket. Okay. Thank you for watching. Bye. More tips guys for next video. Kung mayroon kayong gustong itanong, comment lang sa baba guys. Thank you for watching. Sana may tulong sa inyong video na ito guys. Thank you for watching. Please subscribe. Lindsay Vlog. Thank you so much. Bye!